Eto, babala, troll ng Team Bangagers nagsimula ng mag-fake news. Claire, tingnan mo ito ha. Pakinggan po natin. Hindi ko mapigilan. Umiyak. First time ko umiyak talaga. Mga kadidis, huwag na tayong magpaloko. Tingnan mo, makaka-DDS, no? Ito po ay lumabas at isinend sa akin, na sinisiraan daw si Senator Bato. Okay? So, ganyan ang style nila. Meron pa nga isang malaking channel siya na talagang alam naman natin ay very supporter siya ni Tambaluslos. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Basta malaki ang kanyang channel at malaki rin yung kanyang katawan at malaki din yung kanyang ilong. Pambihira. Ay, comment nyo na lang kung sino yan. Hindi ko alam basta sinasabi sa akin, sinisiraan si Bongo. At yun nga, na talagang di natin alam kung ito'y utos ni Tambaluslos. Pero kasi, alam naman natin, panatiko ni Tambaluslos yung vlogger na yun. At panatiko rin ni BBM. Pero lalong-lalo na si sa Tambaluslos. No? But ito, pakinggan natin. No? Makaka-DDS, nakikaka-DDS ka, ha? Wala ka namang muka. Oh. Kala natin tunay na kaibigan ni Tatay Digong. Nakikitatay Digong din. Okay? Mag-iingat po tayo. Eto, mag-iingat po tayo sa mga ganitong klase. Okay? Ang unang style niyan, pagbibiyakin tayo. Okay? Huwag po tayong papayag. Ikampanya po natin ang Duterte. Simula ngayon, ang sigaw natin sa kampanya sa mga sorties ng PDP ay hindi na Duterte. Kasi yan ang sinisigaw eh. Even me, yan ang sinisigaw namin. Duterte. Ang isigaw natin ngayon. Duterte. 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 Bakit? 10. Straight po. Straight natin yung PDP na yan. Nang sa ganon, yung pang-aabuso ng mga lintik na mga politiko sa atin, makontrol natin. Pag nanalo tong Duterte na ito, itong mga politikong ito na mahilig mang-api ng Pilipino, hindi sila makakagalaw ngayon. Meron tayong proteksyon. Kaya huwag kayong papayag dahil yan po ang style nila. Paghihiwalayin tayo, pag-aawayin tayo. Okay? Normal yan. Kahit po sa magkapatid, kahit po sa mag-asawa, merong kiskisan. Hindi mawawala yan. All the more, sa isang malaking partido pa. Normal yan. Pero, let's put aside our differences. This is the time for us, vloggers, politicians, na magkaisa. Ipanalo muna natin tong eleksyon na ito kung gusto natin mag-away-away sa susunod na taon na. Ngayon muna, stay focused tayo na maipanalo natin yung 10. Okay? Paano natin malalaman? Kasi, syempre, sasabihin nila, katulad na sinabi nitong mama na to, ka-DDS. Yung isa naman sabi, banggit pa niya Tatay Digong. Pero binabanatan si Bongo. Paano natin malalaman yon na hindi talagang tunay na, una, walang muka. Mahilig yung mga timbangagers, yung mga trolls, walang muka. Pangalawa, pagbibiyakin tayo. Huwag po tayong papayag na biyakin yung 10. Kailangan straight po yan. So pag may siniraan doon sa 10, huwag tayong papayag. Uulitin ko, normal, halimbawa ako, meron akong hinding gustong kandidato sa PDP. Normal yan di ba? It's against my principles. Gaya na sabi ko, kahit nga mag-asawa nag-aaway, kahit nga magkapatid nag-aaway. Pero huwag tayo ngayon mag-away. Huwag natin ngayon biyakin. Ang importante, our end goal for this election is to win the 10 senatorial PDP candidates. Maliwanag po o maliwanag na maliwanag? Doon po tayo Duterte. Yan po ang kabilin-bilinan ni Tatay Digong. Kaya kung ikaw ay tunay na Duterte supporters, kailangan straight ka. Okay? So wag na tayong papayag sa mga kalokohang ito. Yun pala, siyang tunay na traitor sa lahat ng ito. Senator Bongo, matagal na niyang ginagamit si Tatay Digong para sa sariling ambisyon. Kita mo Dahil kay Tatay Digong. Si Bongo, bakit? Ngayon, sa PDP, ang pinakamalakas, actually number 1 na nga ngayon si Senator Bongo as senator. Ibabagsak nila yan. Bakit? Style yan ng kabila. Okay? Gusto nilang ibaksak kasi pag nanalo yung 10 na yon, hindi mai-impeach din si BP Sara. Sa katunayan, napapansin nyo ba hinahabol ang mga vloggers? Bigyan ko po kayo ng hint. Bakit hinahabol ang mga vloggers ngayon? Bakit? Ano sa tingin ninyo? Dahil para pag na-impeach si BP Sara at dinidinig na yung kaso ni BP Sara at habang dinidinig ang kaso ng ICC, tahimik yung public opinion. Ano lang madidinig? Yung mga mainstream bias na media.
Kasi gusto nila tahimik yung vloggers. So, hindi tayo magkakaroon ng public opinion. Ganyan po yan. So, ang solusyon dyan, manalo tong 10, ulitin ko, 10 PDP senatorial balls. Huwag po nating kakalimutan. This is very, very important. Kaya ito, huwag kayong maniniwala. Ako kung merong pinakadikit kay Tatay Digong at hindi iniwan si Tatay Digong, una po dyan si Pastor Kibuloy. Until now, kaya nakakulong si Pastor Kibuloy dahil sa suporta niya kay Tatay Digong. Alam po ito sa circle na ang talagang hindi nang iwan kay Tatay Digong at ang sumuporta kay Tatay Digong is si Pastor Kibuloy. Second po si Senator Bongo. Siguradong sigurado yan. Kaya wag tayong papasira sa mga katulad ng mga ganito. Digong, umangat ang pangalan niya dahil kay Tatay Digong siya ang naging number 1. Pero nang malaman niyang may arrest warrant si Tatay Digong mula sa ICC, siya mismo ang nagsabi kay Tatay Digong na bumalik sa Pilipinas. Sabi niya mas ligtas daw dito. Hindi totoo yun. Huwag ka maniwala daw. Siya daw nagsabi, hindi. Gusto mismo ni Tatay Digong bumalik. Oo. Pinipigilan nga siyang bumalik kasi alam na namin nung Sabado pa lang, huhulihin na siya. Linggo yung event sa Hong Kong, Monday or Tuesday ata siya bumalik. So hindi rin po totoo yan. That is fake news. Clear. Huwag kayo nakatutok sa mga Duterte. Sa mga Duterte vloggers, i-check nyo rin to. Sa Tricom, ba't di nyo i-check to? Sa NBI, ba't di nyo i-check to? Fake news yan. Hindi po inuto ni Senator Bongo si Tatay Digong. Si Tatay Digong mismo gusto niyang umuwi. Pero pagdating ni Tatay Digong ayun, dinakip siya. Ngayon may paiyak-iyak pa siya. Pero nasaan siya nung panahon ng may sugrali, mga rally para kay Tatay Digong? Aba hindi sumasama kasi baka madamay siya. Ngayon nag-iiyak-iyak na siya. Bakit hindi siya lumaban noon pa? Hindi mo na kami maloloko, Bongo. Huwag tayo magpapaloko sa mga ganitong vloggers Ingat-ingat po tayo. Paalala lang po, okay? Laganap po ngayon. Ang pakinggan natin, yung mga lehitimong Duterte supporters. Ngayon eto, how to check. Kasi maraming biglang magsusulputin na kunwari Duterte sila Diba? Ngayon na malakas ang Duterte sa views dahil siyempre maraming nagmamahal kay Duterte, meron dyan magpapanggap talaga. Pangalawa, talagang ganyan po ang style nila. Papasok sa Team Duterte para gamitin ang lakas ng Duterte, makikinabang sila sa views, tapos ang susunod nilang gawain ganito, paghihiwalayin. Huwag tayong papauto. But I'm sure naman ang mga Duterte followers ay may utak, diba? So hindi sila mauuto sa mga ganyang style, no? Pagpatuloy natin, guaranteed po. Guaranteed po. Nakakausap po namin ang Duterte. Guaranteed po. Tunay na kaibigan, tunay na supporters to. Kamakailan lang, galing pa nga kami dun sa kapatid ni Tatay Digong na si Serbong Duterte. Igagaranti namin, tunay po itong kaalyado at nagmamahal kay Tatay Digong, itong si Senator Bongo. Pagpatuloy po natin ang suporta sa kanya.